Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Samahan niyo akong muli at gawin natin itong 3-tier wedding cake. Naging busy kasi tayo last week so ngayon ko lang na-edit itong ating video. So ito ay last week pa. At by the way, shout out po pala sa ating follower na si Sir Avelino Lino. Kumusta po kayo? At sa iba pang mga followers natin na patuloy na nanonood at nag-share ng ating mga videos at patuloy na sumusubaybay sa ating page. Parang teleserye lang guys, ano? Sinusubaybayan. And most especially po, thank you very much po sa ating newlywed couple. Best wishes po sa inyong dalawa at magtiwala kayo sa aming kakayahan na ipagawa sa amin ang inyong wedding cake. By the way, yung kanilang venue dito sa Pampanga ay sa Casa Salome, which is located at Mabalacat, Pampanga. Check nyo guys, napakaganda ng place. Hindi ko lang siya na-shoot kasi medyo nagmamadali din kami. Yung mga client natin are from Manila, doon sila nagtatrabaho, but dito ginawa yung venue ng kanilang wedding. So, thank you very much po sa inyong dalawa. Ang cake base natin is moist chocolate cake. Nung ginawa ko siya, binake ko, napansin ko napaka-moist kasi niya. So, nag-decide ako na every layer lalagyan ko siya ng chocolate ganache. Pampatibay siya, no, para mas ma-strengthen yung pagkakatayo ng cake kasi medyo may doubt ako na baka ma-deform yung cake pag ita-travel na. So, para mas sigurado na dahil like I said, palagi expect the unexpected, no? Tapos 3-tier pa siya. So yung size ng mga cake natin is 8x5, 6x5 at saka 4x5. Ang totoo niyan dapat yung pinaka top tier is dummy cake na lang siya pero hindi kami nakabili or nakahanap ng dummy cake. So lahat ginawa na namin siyang cake. So dapat yung first and second tier, yun lang yung totoong cake. Yung top ang dummy, yun ang usapan namin ni client. And gusto ng client yung nauusong mga cake ngayon, ng mga wedding cake, yung mga semi-naked cake, yung manipis na yung pagkaka-frosting niya tapos lumilitaw ng konti yung cake base niya. Tapos mga artificial flowers yung mga ilalagay. So si Mrs. na yung mga nag-order ng mga artificial flowers sa Orange app. Napakaganda ng mga flowers na binili niya para mga realistic na hindi mo iisipin na mga artificial. So while ginagawa ko ito, pinapatuyo ko yung mga bulaklak kasi sinanitize ko muna para syempre malinis yung mga bulaklak na ilalagay natin sa ating cake. So dapat lalagyan ko pa sana ng mga aluminum foil or ano tawag doon, cling wrap yung mga flowers, kaya lang naisip ko na hindi ko na ilalagay kasi baka pag tinanggal yung flowers may maiwan sa loob, no? Tapos baka maisama sa cake or makain, or syempre pag in-slice yung cake, pag tapos na siguro yung event nila, naisip ko lang na baka ma-disappoint sila at may maiwan ng mga plastic or foil sa loob. So ginawa ko na hindi ko na lang talaga nilagyan ng balot yung mga stem ng artificial flower. So pinakalinis-linis ko na lang talaga sila. So habang nagpo-frosting ako, pinapatuyo ko yung mga flowers, no? Pinunasan ko muna ng mga tissue para yan, sinabit ko muna, pinapatuyo ko dyan, tapos ilalagay ko na siya maya-maya. Kung mapapansin yung cake board guys, parang maliit, no? 10 inch yun lang yung ginamit kong cake board dyan kasi ang usapan namin ni client, ang sabi nila ipapatong nila dun sa parang wooden trunk na parang yung kapirasong trunk ng puno, ganyan, doon nila ipapatong. So tinanong ko yung diameter, sabi nila approximately 10 to 12 inches. So gagamit tayo ng medyo maliit na cake board para hindi naman matakpan yung sinasabi nilang patungan nung cake. So as you can see guys, finishing touch na lang tayo, no? Nilalagay na lang yung mga artificial flowers. Napakahirap ilagay din ng mga flowers na yan kasi iniiwasan nating masira yung cake. So pag tinusok natin, dapat doon na talaga siya at hindi na siya inililipat-lipat. So ayan, napakaganda ng pagkaka-finish ng cake natin. At hatid natin na maayos and in good condition sa venue. Thank you very much guys. Till next video, ingat po kayo.